sapagkat ito na ang katuparan ng pangako ng ating Panginoong Hesukristo na kanyang susuguin ng Espiritu Santong mga aliw. Makakarinig kayo ng mga digmaan at alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo, huwag kayong magulumihanan, sapagkat kailangan ito'y maganap, datapot hindi pa ang wakas. Huwag tayo na tayo mismo ang maghahatulan sa ating mga sarili. Dahil hindi po kailanman ipinahintulot ng Ama na tayo ay maghahatulan sa ating mga pagkakasala. Ganyan po mga kababayan. So, minsan naiisip ko na siyempre tao lang din naman ako, mga kababayan, na nabubuhay tulad ninyo. Isang pangkaraniwang tao na nabubuhay na kumakain, umiinom at nauuhaw. May mga problema. Hindi po ba? Hindi ba dapat yan ang ilagay natin sa ating isipan, mga kababayan, mga kapatid? Isipin natin na tayo man ay tao lang din na nakakasala. Di ba? Ikaw man ay nagkasala eh. Nagkasala ka rin. Ako ay nagkasala din. Yung isang kapatid natin nagkakasala din. Lahat tayo ay pare-parehong nagkakasala. So ano ang karapatan natin upang husgahan natin ang ating kapwa? Bayaan naman natin na ang Diyos ang siyang humusga sa pagdating ng panahon. Bakit? Sapagkat nasusulat na sa pagdating ng panahon, ang bawat tuhod ay luluhod, sabi, at ang bawat dila ay magpapahayag sa harapan ng hukuman ng Diyos. Yan po ay nakasulat sa mga nakasulatan. Hindi po ba, mga kababayan? So, yun lang ang masasabi ko, mga kababayan, sa bawat sa inyo. Sana ay loobin ng Diyos na magliwanag ang ating mga kaisipan sa mga bagay-bagay na nangyayari sa ibabaw ng lupa. Huwag nating ilagay sa ating puso ang puot, mga kababayan. Yung puot, alam yung puot, mga kababayan, galit. Huwag nating hayaang ang galit o puot ay mananahan sa ating puso. Alisin natin yan, mga kababayan. Alisin natin yung paghatol, alisin natin yung paghusga sa ating kapwa na nagkaroon ng pagkasala sa atin. Mga kababayan, ganun talaga ang tao. Hindi naman tayo perfecto na sa lahat ng sandali ay puro kabutihan ang nagagawa natin. Hindi po ba, mga kababayan? Simpleng logic lang bilang isang tao. Tanungin din natin ang ating mga sarili, ako ba ay hindi nagkasala? Ako ba ay nabuhay sa ibabaw ng lupa na hindi nagkasala? Nagkakasala din ako eh. Di ba? Dapat ganun yung mga katanungan na ilagay natin sa ating mga kaisipan. Kasi kung nagkasala ang iyong kapatid at hinusgahan mo, parang Diyos ka. Parang Diyos ka. Hindi ibinigay ng Diyos sa tao ang karapatan para husgahan ang kanyang kapwa, para humatol sa kanyang kapwa. Hindi kailanman ibinigay ng Diyos ang karapatan. Kundi mayroong isang tagapaghatol, sabi. Sino? Ang dakilang Kristo sa pagdating ng panahon. So maikli lang ang buhay ng tao sa ibabaw ng lupa. Dapat ang gawin natin ay habang tayo nabubuhay ay nananangan tayo sa pananampalataya, nananangan tayo o lumalakad tayo sa pananampalataya at lumalakad tayo na dala natin yung kasiyahan. Nandiyan lahat sa mga nakasulatan. Ano sabi diyan? Mapalad o mga may mababang loob, sapagkat mamanahin nila ang kaharian. Nandiyan lahat.